Dear Kabarangay, magandang araw sa inyong lahat at sa ating mga kabarangay. Ako si Julia, 30 years old at nagtatrabaho bilang isang pharmacist dito sa New York City. Kakamigrate ko lang dito sa Amerika. Sobrang fan na talaga ako ng barangay love stories kahit nung nasa Pilipinas pa lang ako. At kahit ngayong nasa ibang bansa na ako, patuloy pa rin sinusubaybayan ang inyong mga storya sa YouTube. Palibhasa, hindi ko na rin naman itatanggi na paminsan-minsan ay nakaka-relate talaga ako sa mga istoryang tinatampok ninyo. Kaya naman naisip ko rin na magpadala ng sulat para naman maibahagi ko sa ating mga tagapakinig ang kwento ng buhay ko. Malayo sa mga tipikal na kwento ng pag-ibig na kalimitan ninyong tampok, ang highlight ng storya ko na magsisimula nung 21 years old ako. Pero sana kapulutan pa rin to ng aral at inspirasyon ng karamihan. Lalo na sa may parehong sitwasyon na tulad sa akin. Kabarangay, lumaki ako sa pangangalaga ng tiyahin kong si Tita Sandra. Bata pa lang kasi ako ay iniwan na ako ng aking tunay na ina dahil maaga siyang nabuntis sa edad na 18 anyos noon. Kaya naman ang kinamulatan kong nanay ay ang tiyahin ko. Mabait si Tita Sandra. Bagaman hindi siyang nagluwal sa akin, hindi ko naman siya itinuring na ibang tao. At sa katunayan, hindi ko rin naramdaman na inabandona ako noon ng tunay kong ina dahil sa pag-aalaga at pag-aaruga ni tita. Sa edad niyang 41 noon, hindi na nakapag-asawa si Tita Sandra. Hindi ko rin naman kasi siya masisisi dahil mas nag-focus siya sa pagpapalaki sa akin. Sa katunayan, iba't ibang trabaho ang pinasok niya noon para lang mapag-aral ako. Kaya nang makapagtapos ako sa kolehiyo ay sa kanya ko na inaalay ang diplomang natanggap ko. Mahal na mahal ko si Tita Sandra. Naisip ko nga na kung sakaling bumalik ang nanay ko ay siya pa rin ang pipiliin ko. Si Tita Sandra. Alam din naman kasi niya na galit ako noon sa tunay kong ina dahil sa pagiging duwag nito sa responsibilidad niya sa akin. Ngunit paulit-ulit na sinasabi noon ni Tita Sandra na hindi maganda ang nagtatanim ng sama ng loob. Sa paglipas ng araw ay mas naging mabigat ang pagdadala namin ng buhay noon. Palibhasa 1 taon na lang ay gagraduate na ako sa kurso kong BS Pharmacy. Mas naging magastos ang pag-aaral ko. Nang mga panahong yun, hindi na rin kasi sapat ang paminsan-minsang pagtitinda namin ng gulay at mga isda sa palengke ni tita. Ultimo yung mga pagtanggap niya ng labahan ay naging madalang na rin, kaya naman nag-alala talaga ako noon kung paano ko masusuportahan financially yung thesis ko at iba pang major projects. Pero sabi ni tita ay siya na raw ang bahala. Doon na nga niya inamin sa akin na nirecruit siya ng kaibigan niyang Becky para magtrabaho sa isang massage parlor. At doon nga niya nakilala si Lando na di nagtagal ay pinakilala niya sa akin bilang boyfriend niya pagkaraan ng 3 linggo. Masaya ako dahil nagkaroon na rin ng panahon ng Tita Sandra ko para pagtuunan naman ang kanyang love life. Sa katunayan, suportado ko sila ni Lando. Kaya lang aminado ako na nung unang beses na pinakilala niya sa akin ang boyfriend niya ay nakaramdam ako ng pagkailang. 33 years old na noon si Lando, matangkad at matipuno. Yun bang tipong action star ang datingan ng porma nung 90s, kaya naman hindi na ako nagtaka kung nagustuhan siya ni Tita Sandra. Pero dahil iba nga ang mga titig ni Lando sa akin noon, yun bang hinahabol niya ako ng tingin hanggang makapasok ako ng kwarto ko. Yung tipong tititig na parang hinuhubaran niya ako at feeling ko
Yung mga mata niya ay nakafocus sa may dibdib at puwetan ko kaya naging mailap nga ako sa kanya. Hindi niyo na itatanong, sa edad kong 21 noon ay dalagang-dalaga na ako at maganda pa ang hubog ng pangangatawan. May katangkaran din ako kaya sabi ng ilan, Coca-Cola shape raw ang katawan ko kaya marami talagang napapalingon sa akin. Pero yung lingon ni Lando, pakiramdam ko, minamanyak na niya ako sa isip niya. Kaya kapag nasa bahay sila ni tita ay nagpapalusot akong may kailangang asikasuhin sa labas dahil ayokong magtagal na makasama siya sa iisang bubong. Tumagal ng 3 buwan ang relasyon ni na Tita Sandra at Lando. At sa loob ng mga panahong yon, ay pinakisamahan ko ng maayos ang boyfriend niya. At hindi ko na rin noon binanggit pa kay Tita Sandra ang mga malalagkit nitong tingin sa akin. Blooming at palaging nakangiti ang Tita Sandra ko kaya masayang masaya na rin ako para sa kanila ni Lando. Pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin ako komportable sa boyfriend niya. Nung una, iniisip ko na baka ako ang may problema. Na baka nag-overthink lang ako at nanguhusga ng tao. Pero nang mapadalas na ang pagpunta ni Lando sa bahay namin kahit na wala doon ang tita ko, ay aaminin kong kinikilabutan talaga ako. Hanggang isang araw, muli na namang pumunta sa bahay si Lando. Nagkataon naman na nasa palengke si Tita Sandra at ako lang ang naiwan sa bahay. Doon na nga nagpumilit si Lando na hihintay na lamang niya ang pagdating ng tita kaya pinatuloy ko siya sa loob. Tinext ko na rin noon si tita na nasa bahay ang boyfriend niya at napanatag naman ako nang sabihin niyang pauwi na siya. Kaya nga nagdesisyon na lang akong magkulong sa kwarto hanggang sa dumating siya. Kaso bigla na naman akong pinigilan ni Lando. Julia, sandali. Saan ka pupunta? Iwan mo akong mag-isa rito sa sala? Pagpipigil niya. Tito Lando, meron pa kasi akong thesis na kailangan tapusin sa kwarto. Saka darating na rin naman si Tita Sandra any moment. Nagmamadaling sagot ko. Naku, matagal pa yun. Siguradong kahit sinabi ni Sandra na pabalik na siya, baka may iba pa siyang daanan. Kabisado ko yung tiyahin mong yun. Kaya alam kong matatagalan pa siya bago makauwi. Pagkasambit niya ay tumayo siya tumungo sa may pinto at sinarado at nilak ito. Masyado raw maliwanag. Nasisilaw raw ang mga mata niya kaya isasara na lang. Lalo akong kinabahan at natakot nung lumapit na siya sa akin. Kaya dali-dali na akong nagtungo sa kwarto ko kaso naabutan niya ako at biglang niyakap pagkatapos tinakpan niya ang bibig ko. Sinubukan kong magpumiglas kaso masyadong mahigpit ang pagkakahawak niya. Ang bulong pa niya wala raw akong dapat ikatakot. Sandali lang daw kami kaya pagbigyan ko na. Ilang linggo na raw niya akong pinagpapantasyahan at sa wakas raw ay matitikman na niya ako. Wag na raw akong mag-inarte dahil magugustuhan ko rin naman daw ang gagawin niya. Umiiyak at nanginginig na talaga ako sa takot ng mga sandaling yon. Napakademonyo at napakamanyak niya. Ilang sandali pa ay tinangka na niya akong ihiga sa sofa. Ayoko siyang payagan sa gusto niya kaya kahit hirap ay nanlaban ako at pilit na nagpupumiglas hanggang sa matumba kami sa sahig. Hindi maganda ang pagkakabagsak ko sa sahig kaya para akong nawalan ng lakas. Hindi ko na siya napigilan nung pumatong siya sa akin. Pero nung akman na niyang hubarin ang pang-ibaba ko, ay doon ko na binuhos lahat ng lakas ko. Nagsisigaw na ako ng saklolo at pilit siyang tinutulak. Mabuti na lang ay dumating na si Tita Sandra. Narinig niya ang paghingi ko ng saklolo kaya agad siyang tumakbo sa kinaroroonan namin. Mabuti na lang may sarili siyang susi kaya nabuksan niya ang pinto.
Galit na galit itong dinampot ang walis tambo at pinaghahampas ito sa mukha ni Lando. Hindi niya ito tinigilang hampasin hanggang sa makawala ako. Hayop! Hindi ko akalain na ganyan ka kademonyong animal ka. Pinagkatiwalaan kita, pero balak mo palang gahasain ang pamangkin ko. Galit na bulyaw ni tita kay Lando. Anong gahasain? Hoy, para sa kaalaman mo, yang malandi mong pamangkin ang umakit sa akin. Siyempre, lalaki lang ako. Ano bang magagawa ko? Palusot niya na ngiting demonyo. Hindi po yun totoo, Mama. Siya po ang biglang lumapit sa akin. Pagkasara niya ng pinto, hindi ko siya nilandi o inakit. Maniwala po kayo sa akin. Umiiyak at nanginginig pa rin sambit ko. Anak, naniniwala ako sa'yo. Dinig na dinig ko ang paghingi mo ng tulong kaya nga nagmadali talaga akong puntahan ka. Pagkasambit niya ay niyakap ako ng mahigpit. Ikaw, Lando, hayop ka? Ipapakulong kita kapag hindi ka pa umalis ng pamamahay namin. Galit na galit niyang baling kay Lando. Takot na takot ako noon habang humahagulgol. Kitang-kita ko naman kung paano pinagsasampal ng tita Sandra ko ang walang hiyang niyang boyfriend at nagbantang idedemanda kung hindi pala lalaya sa bahay. At buhay naming magtiyahin. Pagkatapos noon ay maigpit akong niyakap ni tita saka humingi ng tawad dahil kung alam lang daw niya na may sakampon ni Satanas ang Lando na yon, ay hindi na niya sana pinatulan. Aaminin ko na bagaman natatakot ako ay nauunawaan ko naman ang tita ko. Hindi ko rin siya sinisisi sa nangyari dahil wala namang may gusto noon. At ang mahalaga lang sa akin ay lubayan na kami ni Lando. Alam kong mahirap kay Tita Sandra ang pakikipaghiwalay niya noon kay Lando dahil ito nga ang first boyfriend niya. Kitang-kita ko kung paano niya yon dinamdam bagaman palagi niyang sinasabi sa akin na ayos lang siya. At hindi pa naman daw malalim ang pinagsamahan nila. Ayokong nakikitang malungkot ang kaisa-isang taong nagturing sa akin bilang anak. Nagmahal sa akin at nagpalaki. Kaya nga maging ako ay naapektuhan na rin. Umaabot pa nga sa punto na tinatanong ko siya kung pinagsisisihan ba niyang dumating ako sa buhay niya. Kesyo marami siyang bagay na sinakripisyo dahil sa akin. Nagsisisi po ba kayo na inampun niyo ako? Nagsusumamong tanong ko. Ano ka mo? Bakit mo naman naitanong yan? Litong sambit ni tita. Naisip ko lang po. Kasi kung hindi nyo siguro ako inampon, nakapag-asawa kayo, nagkaroon kayo ng mga anak na nanggaling sa inyo. Siguro hindi nyo ako inaalagaan ngayon. Kung wala ako sa buhay nyo, baka hindi kayo maghiwalay ni Tito Lando at baka naging asawa nyo pa, Mama. Paliwanag ko. Sandali. Saan naman nanggagaling yung mga yan, Julia? Halika. Maupo ka nga muna at medyo nalilito ako sa mga sinasabi mo, anak. Kunot noong saad pa ni tita. Pagkaupo namin sa may sala ay hinawakan ni Tita Sandra ang mga kamay ko. Ang sabi niya, hindi raw niya gugustuhing makasama si Lando dahil sa kademonyohang ginawa niya sa akin. Kahit daw wala ako sa buhay niya, hindi malabong gawin yun ni Lando sa iba. Nakakasiguro raw siya na lolokohin lang din siya pagdating ng araw kaya naman mabuti na rin daw na maaga pa lang ay lumabas na ang tunay niyang kulay. Wala raw pagsisisi si tita sa pag-ampon sa akin. Thankful pa nga raw siya dahil tinuruan ko siyang maging isang magulang. Hindi man daw ako nanggaling sa sinapupunan niya, mahal naman daw niya ako na parang tunay na anak. At kung sakali man daw na nagkaroon siya ng asawa at mga anak, walang magbabago. Ituturing pa rin daw niya akong tunay na anak. Pakiramdam ko noon, napakaswerte ko kay Tita Sandra.
Kung kaya ko nga lang i-describe yung feelings ko noon sa salita ay ginawa ko na. Pero paano ko nga ba sasabihin na masayang masaya ako dahil ramdam na ramdam ko ang sinseridad sa mga sinasabi sa akin ng tita Sandra ko, na kahit wala akong kinamulatang tatay o inabandon na ako noon ng aking nanay, ay hindi ko ramdam ang pagkukulang sa pagkatao ko. Ang lahat ng yon ay pinagpapasalamat ko kay tita Sandra. Dahil kung hindi sa kanya na itinuring ko na nga noong ina, ay ulila na sana ako ngayon. Kaya nga lalo pa akong nagpursiging makatapos ng pag-aaral. Dahil mayroon na akong dahilan at pag-aalayan ng sakripisyo ko. Walang iba kundi ang tita Sandra ko na parang tunay na anak na ang trato sa akin. Kung kailan akala namin ay magiging tahimik at payapa na ang buhay namin, siya namang biglang pagbibiro ng tadhana. Dahil isang araw, sumulpot na lang sa may pintuan namin ang aking tunay na ina, ang nakababatang kapatid ni tita Sandra na si Nanay Tina. Magkahalong pagkabigla at pagtataka ang naramdaman namin noon ni tita Sandra nang bigla na lang bumalik sa buhay namin ang Nanay Tina ko. Iyon ang unang beses na nakita ko siya ng personal. Sa katunayan, hindi ko na nga matandaan ang itsura niya dahil wala naman siyang masyadong pictures na naiwan sa amin noon. At dahil nga galit ako sa kanya dahil sa pag-abandona niya sa akin ay pinagpupunit-punit ko yung mga larawang kasama ko siya. Noong mga panahong yon, inamin sa amin ng Nanay Tina na gusto niya raw ulit magpakaina sa akin. Bukod doon, nalaman ko rin na hindi naman pala sila tuluyang nawalan ng komunikasyon ni tita Sandra dahil si Nanay Tina ang responsable sa mga perang ginagamit ko nung huling taon ng pag-aaral ko sa college. Buong akala ko lahat ng yon ay kinikita ni tita Sandra mula sa pagiging masahista. Pero nagkamali pala ako. Kaya nga aaminin kong hindi ko na rin noon napigilang magtampo sa kanya. Napansin ni tita Sandra ang pagtatampo ko kaya kinausap niya ako. Pero nung makwento na niya lahat ay lalo akong nainis sa kanya. Matagal na rin pala silang may komunikasyon ng tunay kong ina pero wala man lang siyang nababanggit sa akin. Ang sabi pa niya, kitang-kita raw niya ang sinseridad at pagsisisi sa mga mata ng nanay ko kaya sana bigyan ko raw ng pagkakataong bumawi. Dagdag pa ni tita, kahit bali-baliktarin ko ang mundo, si Nanay Tina pa rin ang nagluwal sa akin. Nadugot laman niya ako. Pero kahit anong sabihin ni tita noon, wala akong pake. Basta ayokong makita at makasama ang ina kong minsan nang umabandona sa akin. Hindi ko maiwasang magalit nung malaman ko ang lahat. Alam na nga niyang ayaw ko nang makita pa ang tunay kong ina tapos malalaman ko na ganun. Tapos yung perang ginagamit ko sa pag-aaral ay galing pala sa kanya. Pakiramdam ko noon hindi ako mahal ni tita Sandra dahil hindi siya kaagad nagsabi sa akin ng totoo. Para sa iba, napakababaw ng sentimento kong yun. Pero sa akin, malalim yun. Pakiramdam ko kasi trinaydor ako ni tita Sandra nang hindi niya kaagad sinabi na nag-uusap na pala ulit sila ng nanay ko. Pinilit ko pa rin unawain ang mga dahilan niya. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Pero masama ba akong tao kung hindi talaga maproseso ng isip ko ang mga bagay na yun? Basta ang malinaw lang sa akin noon ay hindi talaga ako mahal ni tita Sandra.
Hindi maikakaila na asensado na noon ang nanay ko dahil nakapag-asawa siya ng kano mula sa pagtatrabaho niya sa Amerika. Nasundan ng pagpunta ng nanay sa bahay simula nung unang beses siyang nagpakita sa akin. Pero palagi ko naman siyang iniiwasan. Pareho sila ni Tita Sandra, hindi ko kinausap. Hanggang isang araw, pagka-uwi ko galing school ay naabutan kong nagtatalo sila Nanay Tina at Tita Sandra tungkol sa pinaplanong pagkuha ng nanay ko sa akin pagbalik niya ng Amerika. Anong sabi mo, Tina? Sandali hindi ko maintindihan ang gusto mong mangyari. Bakit bigla mong kukunin sa akin si Julia? Litong sambit ni Tita. Hindi pa ba malinaw sa iyo ang lahat? Siyempre, anak ko siya at gusto ko na siyang makasama. Saka di hamak naman na mas mabibigyan ko siya ng magandang buhay doon sa Amerika kaysa naman nandito lang siya sa puder mo. Sarkastiko namang saad ni Nanay Tina. Pero wala sa usapan natin ang gusto mong mangyari. Akala ko gusto mo lang bumawi sa mga pagkukulang mo sa kanya kaya hinayaan kita noon na tulungan siya sa mga gastusin sa school. Tapos may plano ka palang ilayo sa akin ang anak ko? Pasigaw na sambit ni Tita. Anong anak mo? Hoy, para sabihin ko sa'yo, anak ko si Julia. Sa akin siya nang galing. Ako ang nagluwal sa kanya. Matigas namang sambit nung isa. Marami pa silang binitawang salita hanggang sa hindi na ako nakatiis at nagdesisyon na akong pumagitna. Sinabi ko kay Nanay Tina ang totoo kong nararamdaman. Na wala siyang karapatan na kunin ako dahil ni minsan hindi ko naramdamang nagpakananay siya sa akin. Na may isip na ako at may kakayahang magdesisyon at mamili kung kanino sasama. At sa galit ay pinamukha ko sa kanya na hindi siya ang pipiliin ko. Nagmakaawa pa siya sa akin na bigyan ko raw siya ng chance para makabawi. Oo, aaminin daw niyang marami siyang pagkukulang bilang nanay, bilang ina ko. Kaya humihingi raw siya ng kapatawaran. Sana raw ay wag ko siyang kamuhian. Kahit anong sabihin niya nung mga sandaling yon, malabong mapatawad ko siya. Hindi ko na rin napigilan ang sarili ko nung mga sandaling yon. Sinabi ko ang totoo kong saloobin na ang kapal ng mukha niya. Na bigla-bigla na lang susulpot tapos kukunin ako. Akala niya ganun na lang kadali ang magpatawad? Matapos niya akong pabayaan ng mahabang panahon? Pinamukha ko pa sa kanya na masaya na ako sa buhay kasama ang Tita Sandra ko na itinuring kong tunay na ina. Na hindi ko na siya kailangan sa buhay ko kaya sana huwag na siyang manggulo at muling magpakita sa amin. Anak, please, patawarin mo ako. Kung gusto mo, luluhod ako para lang mapatawad mo. Nakikiusap ako. Hindi masama ang intensyon ko kaya kita biglang hinanap ulit. At gusto ko yun patunayan sa'yo. Malaki ang pagkakasala ko. Pero pinagsisihan ko naman na yun. Walang araw simula noon na hindi kita inisip. Maraming hirap at pagsasakripisyo rin ang pinagdaanan ko noon para lang makarating sa estado ng buhay ko ngayon. At habang dumadaan ako sa ganong uri ng mga pagsubok, ginusto kitang balikan. Kaso naduwag ako. Naduwag ako na mas lalo lang kitang mapapabayaan kaya naman hinayaan ko na lang na lumaki ka kay Ate Sandra. Mahabang paliwanag niya pagkatapos ay kay Tita Sandra naman siya nakiusap. Ate, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadyang magmataas sa'yo. Alam ko na malaki ang pagsasakripisyo mo noon para sa anak ko at hanggang ngayon din naman. Kundi dahil sa'yo, hindi sana siya lalaking matapang at mabuting tao. Kaya patawad kung nakapagsalita ako ng di maganda. Patawarin niyo ako. Pakiusap. Noon ay hindi na rin niya napigilang humagulgol. Kahit na anong galit o pagtatampo pa
Para sa Nanay Tina ko, ang naramdaman ko ng mga panahong yun ay kaagad din yung nawala dahil sa mga paghingi niya ng tawad sa amin ng Tita Sandra ko. Alam ko sa kaibuturan ng aking puso ay nagsisisi siya ng husto dahil sa kasalanan niya noon sa amin, lalong-lalo na sa akin. At sino ba naman ako para husgahan siya samantalang hindi ko naman alam noon ang pinagdadaanan niya. Matapos ngang lumuhod ni Nanay Tina, hindi na rin namin napigilan ni Tita Sandra ang aming sarili at kaagad siyang niyakap. Nang mga sandaling yon, kahit na hindi ko pa siya lubusang tinanggap sa buhay ko, iba pa rin pala yung sarap at saya sa pakiramdam na sa unang beses ay nayakap ko ang taong nagsilang sa akin. Pinag-usapan nga naming tatlo ang sitwasyon at nagkasundo kami na hindi na ako pipilitin ni Nanay Tina na sumama sa kanya pabalik sa Amerika sa kondisyong hayaan ko siyang bumawi sa akin. Nang sumunod na linggo ay bumalik na nga siya sa ibang bansa pero nangako naman si Nanay Tina na muling uuwi para umattend sa graduation ko. At nang nangyari ngayon, dalawa sila ni Tita Sandra na pumalakpak sa akin pagtapak ko sa entablado at pagkuha ko sa diploma. Unti-unti ko na rin naman noong nabibigyan ng puwang sa puso ko ang tunay kong ina katulad ng payo at pangaral sa akin ni Tita Sandra. Dahil kung tutuusin, maiksi lang ang buhay para magtanim ng galit. Nang magbalik na ulit sa Amerika si Nanay Tina, hindi pa rin naman naputol ang aming komunikasyon. Nakilala ko na rin nung mga panahong yon ang mga kapatid ko sa ina. At masasabi ko namang nagkakasundo kami. Sa Pilipinas ko pa rin piniling magtrabaho pagkatapos kong makapasa sa licensure exam. Akala ko tuloy-tuloy na ang masayang pangyayari sa buhay ko. Pero hindi pala. Dahil may mabigat palang pagsubok ang darating sa amin. Yun ay ang pagkakaroon ng sakit sa puso ni Tita Sandra. Ang mahirap, sinikreto niya ito sa amin kaya hindi kaagad naagapan at ito ang dahilan ng kanyang pagpanaw. Sobrang lungkot ko at pakiramdam ko hindi ko na alam kung paano pa magpapatuloy sa buhay dahil sa pagkawalan ng taong itinuring kong magulang. Mabuti na lang nasa tabi ko ng mga panahong yun si Nanay Tina. Tinulungan at ginabayan niya akong makabangon muli. Doon na rin niya inopen sa akin ng isa pang option na makatutulong sa pag-move on ko sa pagkawala ng Tita Sandra ko. Yun ay ang pagpunta ko sa Amerika para makasama na sila for good. Sa ngayon, 3 taon na nga ang nakakalipas nang mapetisyon ako rito. Dito na ulit ako nakahanap ng trabaho at nagsimula ng panibagong buhay. Pero kahit na umalis man ako sa Pilipinas, dala-dala ko naman sa puso ko ang lahat ng masasayang alaala namin nang namayapa kong tiyahin, ang Mama Sandra ko. Maraming salamat kung sakaling mapili niyo ang sulat kong itampok sa Barangay Love Stories. Abangan ko po ito sa inyong YouTube channel. Sana'y kinapulutan ito ng aral at inspirasyon ng ating mga listeners. Napakalaki ng naitutulong ng inyong programa para maibsan ang pangungulila ng mga katulad ko na nasa ibang bansa. Hanggang dito na lang at muli ay maraming salamat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Julia.